Noong 2024, halos kalahati ng bagong hires sa ilang Tim Hortons locations sa Canada ay temporary foreign workers. Ngayon, ayon sa kumpanya, plano raw na mag-recruit ng halos 10,000 new and local team members. Malaking shift ito para sa bansang matagal nang umaasa sa immigrant labor. Kasi sa loob ng maraming taon, naging simbolo ang temporary foreign worker program ng dalawang bagay. Murang labor para sa mga negosyo at pangarap ng bagong buhay para sa migrant workers. Ayon sa Tim Hortons, nagbago na raw ang labor market. Mas maraming local applicants, mas stable ang hiring situation, kaya hindi na raw necessary ang expanded access sa temporary foreign workers. Pero hindi ibig sabihin nito ay mawawala na ang programa. Sa Canada, libo-libong businesses pa rin ang gumagamit ng PFW system, lalo na sa agriculture, caregiving, trucking, at food service. Pero habang tumataas ang cost of living sa Canada, mas nagiging mainit din ang usapan tungkol sa trabaho. May mga Canadians na nagsasabing nahihirapan silang makahanap ng entry-level jobs. May mga migrant workers naman na nagsasabing mababa ang sahod at limitado ang protections nila. At sa gitna ng debate na yan, nandyan ang Tim Hortons, isa sa pinaka-recognizable brand sa Canada. Isang kumpanya na halos naging parte na ng national identity. At para sa maraming Pilipino, personal issue to. Maraming Filipino families sa Canada ang nagsimula bilang temporary foreign workers, caregivers, kitchen staffs, hotel workers, delivery drivers. Minsan ang isang minimum wage job ang nagiging first step papunta sa permanent residency. Kaya kapag pinag-uusapan ang PFW program, hindi lang ito tungkol sa economics, tungkol din ito sa survival. Pero habang tumitindi ang pressure sa housing, healthcare at wages, mas lumalakas din ang political backlash. May ilang critics na nagsasabing ginagamit lang ng ilang companies ang PFW system para mapanatiling mababa ang labor costs. Ang argument nila, kung mas mataas ang sweldo at mas maganda ang conditions, baka mas maraming local workers ang mag-apply. At nitong mga nakaraang taon, naghigpit na rin ang federal government sa ilang rules ng programa. May irony din dito. Canada is facing an aging population. Kailangan ng workers. Pero habang dumarami ang newcomers, tumitindi rin ang anxiety tungkol sa affordability at competition. At minsan, ang migrant worker ang nagiging muka ng problemang mas malalim talaga. Kulang na housing, mahal na groceries, at stagnant wages. Parang naaalala ko nung late 90s, maraming Pilipino ang pumapasok sa Canada na handang tumanggap ng kahit anong trabaho. Hindi siya glamorous, hindi madali, pero may belief na eventually magiging worth it. Ngayon parang mas complicated ang usapan. Kasi kahit may trabaho ka, minsan hindi pa rin sapat para maka-afford ng renta, lalo na sa mga malalaking cities. At siguro yun din ang dahilan kung bakit emotional ang topic na ito para sa maraming tao. Para sa ilang Canadians, issue ito ng fairness sa labor market. Para naman sa maraming immigrants, issue ito ng opportunity. Kasi minsan, ang trabaho sa fast food counter, yun ang pintuan papunta sa bagong buhay. At ngayong may tools na tayo katulad ng AI, ito naman ang sabi niya. Temporary foreign workers program often exists because economies need labor faster than local systems can supply.
But when housing, wages, and public services are strained, workers themselves can become symbols of frustration they did not create. Sa Canada, matagal nang nakokonect ang immigration at labor. Hindi bagong kwento to. Pero habang nagbabago ang economy, nagbabago rin ang tanong ng publiko. Hindi lang kailangan ba natin ng workers? Ang tanong ngayon, anong klaseng sistema ba ang ginagawa natin para sa workers, local man o immigrant? Naalala ko nung high school ako, lumaki dito sa Canada. And nung time na yon, lahat kami halos may part-time job. Sa ako, nakadalawang part-time job pa ako. Parang isa sa factory, tapos isa sa fast food. Naalala ko rin, nung time na yon, na kahit high school ka, mas madali kang mag-mature. Nakakatulong na ako sa magulang ko. Tapos hindi na ako umaasa din na bigyan ako ng allowance. And nabibili ko na yung mga gusto kong bilhin. Eh ngayon, para sa mga locals, mas dumami na yung competition. Na sila ang nakakakuha ng mga entry-level jobs na ganito at nawawalan ng opportunity yung mga estudyante. Sa huli, ang isang bansa hindi lang sinusukat sa dami ng trabaho. Sinusukat din ito kung paano tinatrato ang mga taong gumagawa ng trabaho na madalas hindi napapansin. At sa likod ng bawat coffee counter, kitchen shift o overnight cleaning job, may totoong tao naghahanap lang ng stability, dignity, at lugar na matatawag na home.